Wow, grabe. Ano itong ginawa ni Pulong Duterte? Pagkatapos kasing bumanat ni Congressman Pulong Duterte kay Congressman Sandro Marcos. Grabe, hindi inaasahan ito ni Pulong. Rumesbak si Sandro at bumalik ang napakalaking tama kay Pulong Duterte na parang isang pasabog na bumerang. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ngano sige man ipangita sa 51 billion? Tara. Pagkatapos gawin ni Pulong ito, Sandro Marcos rumesbak ng hindi inaasahan. Mag-ingat ka dahil pag nasimulan mo na ito, ay hindi mo na mamalayang tapos na. Ito ang tanong na lahat ay gusto ng sagot. Pagkatapos gawin ni Pulong ito, ano kaya ang nangyari? Bakit biglang sumabog ang balita sa kamera? At bakit pangalan ni Sandro Marcos ang unang lumabas sa bibig ng mga netizen? Pero teka lang, bago natin pag-usapan ang rumesbak na pahayag ni Sandro, alamin muna natin kung ano ba ang eksaktong ginawa ni Pulong na ikinagalit ng majority leader. Ito ang pasabog ni Pulong. Sinabi ni Pulong na tila scripted at cover-up lang ang pagpapalit ng speaker. Si Bogie D daw ay isa na namang kaalyado ng administrasyon at ang pumili si Sandro Marcos mismo. Kung tutuusin, normal lang ang pagpalit ng liderato sa kamera, pero nang idugtong ni Pulong na may amoy korupsyon at cover-up daw ito, doon na nagsimula ang apoy. Ayon kay Kong Pulong, mismong si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ang pumili kay Congressman Bogie D. Tama na raw ang panloloko at tigilan na ang palabas. Kung gusto raw respetuhin ng tao ang gobyerno, dapat labanan ang korupsyon at walang cover-up. Ang hindi inaasahang sagot. Dito na pumasok si Sandro Marcos. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Hindi na siya naghintay ng press release. Na tila sinabi niya, kung present ka lang sa mga sesyon, alam mo ang galaw ng kamera. Pero siguradong busy ka sa 51 bilyong pisong flood control fund sa distrito mo. Boom! Isang linya na tumamang diretso. Hindi lang simpleng sagot, kundi isang banat na ibinalik kay Pulong ang spotlight. For plenty of weeks, kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Bakit ito malaking usapin? Ang 51 bilyon ay hindi maliit na halaga. Ito ay pondo para sa flood control ng Davao mula 2020 hanggang 2022. Pero bakit hanggang ngayon lumulubog pa rin sa baha? Ito ang tanong na sinagot ni Sandro, hindi sa datos, kundi sa banat. Therefore, hindi lang ito simpleng palitan ng salita, kundi isang paalala na trabaho muna bago politika. Kung iisipin, nagsimula ito sa isang simpleng tanong, bakit pinalitan si Martin Romualdez? Pero matapos ang banat, biglang lumipat ang tanong sa mas masakit, bakit tila hindi napakinabangan ang 51 bilyong piso? At doon bumabalik. Lahat nagsimula sa cover-up accusation ni Pulong na uwi sa mas malaking usapin tungkol sa accountability. Bakit ito hindi dapat palampasin? Sa huli, mapapaisip ka, hindi lang ito clash ng dalawang political figure, ito ay salamin na kung paano nagbabangkaan ang lumang estilo ng pamumuno at bagong henerasyon ng liderato. Pagkatapos gawin ni Pulong ito, hindi lang basta rumesbak si Sandro, ginawa niyang mas malaki ang tanong kaysa sa sagot. Therefore, ang taong bayan ang hahatol kung sino ang tama. Sa panghuli, ikaw, kanino ka papanig? Hindi pa tapos ang kwento at sigurado may kasunod pa itong mga pasabog. Pero sa ngayon, ang tanong, kaninong estilo ang mas dapat manatili sa politika? Ang laging present sa sesyon o ang laging naghahanap ng pondo? Sa gitna ng lahat ng bagayan, banat at sagutan, may mas malalim na tanong na dapat nating sagutin, kaibigan. Hindi lang para sa mga politiko, kundi para sa ating lahat. Sino ang tunay na pinapakinggan natin? Kapag nakikita natin ang mga leader na nagtuturuan, nagtuturok ng sisi at nagtutulakan ng responsibilidad, madaling mawalan ng pag-asa. Pero may paalala sa atin si Apostol Pablo kay Timoteo. Unang Timoteo 2 verses 1 and 2. Una sa lahat, hinihikayat ko na ang lahat ng tao ay manalangin, humiling, mamagitan at magpasalamat para sa lahat ng tao, para sa mga hari at sa lahat ng nasa pamahalaan, upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa na may kabanalan at karapat-dapat sa Diyos.
Kaya't sa halip na maubos ang oras natin sa pag-aaway at paninisi, kaibigan, therefore iangat natin sa panalangin ng ating mga pinuno. Ito man ay kay Congressman Sandro o kay Congressman Pulong Duterte, kahit sino pa sila, hindi para suportahan ang mali, kundi para hilingin sa ating Panginoon Jesus na gabayan sila tungo sa tama. Ang ating Panginoon Kristo ang tunay na modelo ng leadership, hindi nang-aaway, kundi nag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng marami. Kung siya ang ating sentro, hindi tayo matitinag kahit may gulo sa paligid. Kaya pagkatapos mong mapanood ang bangayan ni Pulong at Sandro, pero bago ka mag-komento online, subukan mong gawin muna ang sinabi ni Pablo. Manalangin para sa kanila. Dahil sa huli, hindi si Pulong, hindi rin si Sandro at hindi ang sinumang leader ang makapagliligtas sa atin, kundi ang ating Panginoon Jesus lamang. Ang tanong ay, tinatanggap mo ba ang ating Panginoon Jesus ngayon? Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo sapagkat kayo po ang tunay naming leader. Panginoon, kayo lamang po ang makapagliligtas sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo. Kaya nga naman, Panginoon, tinatanggap po namin siya sa aming buhay. Inyo pong alagaan din, Panginoon, at patnubayan ang aming mga leaders, si Congressman Pulong at Congressman Sandro, at lahat, Panginoon, ang namumuno sa amin. Nanawa po'y makita nila ang tunay na karakter ng aming Panginoon Kristo na hindi nakikipagbangayan, bagkus ipinapakita niya ang kanyang pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagliligtas sa amin at sa pakikinig ng lahat ng aming mga panalangin. At salamat po sa aming Panginoon Kristo na siyang nabayubay sa krus upang kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.